Ito yung itsura niya. So, nilagyan ko ng parang minion. Bumili ako nito parang pinaka-filter. AM voice preset. So let's go to the next one is the effects. So, This is the alien voice. Alien voice. ayan, crisp and warm. Talaga naman yung boses pang bedroom voice. Good morning po sa ating lahat. Ngayon ay mag-unbox tayo. Actually, hindi na siya unbox eh. Kasi matagal ko na rin siyang ginagamit. Pero hindi ko kasi na video nung ina-unbox ko siya nung bago kong kuha. Pero syempre, papakita ko na rin kung anong mga meron dito sa box na to. So ito yung Blue Yeti X microphone. So pwede rin siyang pang streaming. Actually, pang streaming talaga siya. Pero sa akin, ang purpose ko lang naman kaya ko binili to para mag-dub o maglagay ng audio sa aking mga vlog. Kasi syempre, mas maganda pa rin pag quality yung mic natin. Meron na kasing naunang Blue Yeti pero walang X. So yung X kasi yung parang may bago sila kasi may kasama na siyang software. Yung tinatawag nilang Blue Voice. So meron siyang kasamang Blue Voice na software na compatible para dito sa Blue Yeti X mic na to. So yun, itatry natin, susubukan natin, itetest natin syempre. So yun, itong itsura niya, yung pinaka-box. Ano pong meron sa loob nito nung binuksan ko? Hindi ko na matandaan eh. So yun, itong laman sa loob, styro. Tapos yung manual, plastic. Kasi nandito na siya sa labas. Ginagamit ko na kasi siya. So ito yung manual niya. Ayan, meron siya mga pattern ng voice. Sabi na muna natin tong box na hindi naman natin na-unbox. Na hindi ko naman pinakitang in-unbox. So parang i-review na lang natin ng konti. Ito yung itsura niya. So nilagyan ko ng parang minion. Bumili ako nito parang pinaka-filter. Wind filter. Kasi minsan pag naka-electric fan ako ba, medyo naririnig siya. At least ito nakakabawas ng konting ingay ng hangin. Ito itsura niya. So, dumating to ng ganitong itsura. Natatanggal kasi ito eh. Teka, papakita ko sa inyo. Nung nasa box mismo, ganitong itsura niya. So, ganito. Nakahiwalay. Ito yung pinaka-mic mismo. So, ito yung ilalim niya. Ito dito nilalagay kung gusto nyo ilagay sa pinaka-mic stand or boom mic o kung ano man pwedeng i-screw mo dito. Hindi siya masyadong pang gamers eh. So more on streaming siya at saka pang record lang talaga. Sa ilalim, merong headphone. Mamaya makita nyo, gagamitan natin ang headphone to para mas marinig natin yung boses natin. Tulad ng mga bago ngayong mic na Type-C. So ito naka-mini o micro USB pa rin. So yun lang gamit niya, pang power dito at saka pang connect sa pinaka-laptop or PC or Mac. Mabigat siya, talagang malaman. So itong itsura niya, dark. Black. Ito yung sa harap niya. Itong knob na to, ang gamit ito para sa ang lakas ng sound sa panghina. Tapos nung sa likod, dalawa lang ang pindutan niya, harap at saka likod. So itong likod naman, nandito yung 4 na pattern. Sabit muna natin. So ito yung stand. Pinaka-stand niya. Ang cute ang design niya. Kaya ito yung isa sa mga nagustuhan ko. Hindi masyadong gamers. Pang tito yung design niya. Mabigat siya. So talagang intact siya kahit manginig pa yung pinaka-mesa mo. So yan, balik na natin. Madali lang naman siyang ikabit. Lalagay mo lang siya ng ganyan. Siyempre nakaharap sa inyo yung pinaka-knob para sa audio. So siyempre, ang pinaka-importante, matest natin. I-test muna natin para mas makita nyo. I-demo natin. So ito yung cable. Power cable na pang-connect na rin papunta sa pinaka-laptop natin. Ayun. Ito yung pinaka-cable niya. Mahaba yung pinaka-cable niya. So tulad nung sabi ko sa inyo kanina, naka-micro lang siya. Micro USB port. Sasalpak nyo lang sa ilalim, pang-power. Ayan. Kung makikita nyo, nag-power siya. Ayan, may power. Ayan, sinasabi ko sa inyo, pwede nyo hinaan. Pwede nyo lakasan dito sa pinaka-likod niya. Kung mute naman, pindutin nyo lang. So nape-press siya. Sa likod yung pattern. Ayan, So, meron siyang 4 na pattern. So, ito na yung mga pattern niya. So, unang-una itong parang dalawang bilog dito. Dalawang circle na magka-overlap. So, ang tawag dyan ay bidirectional mode. So, ang ibig sabihin dyan, yan, dalawang mag-overlap. Yan yung unang pattern na. Isang harap at saka isang likod. So, maganda to pag sa mga interview. Pagkaharap mo, maganda to dahil dito maririnig niya at saka dito. So, equal yung sound na naririnig natin. So, yun yung tinatawag nilang bidirectional. So, next mode ay yung bilog na pattern siya. Bilog lang na ilaw. Pag sinelect mo, lahat yan meron. So, paikot naman siya. Paikot yung pinaka-audio na naririnig niya dito. So, nandun na rin sa design ng pattern, pabilog. So, next natin ay ang cardioid. So, itong cardioid na to, ito more on streaming lang. So, more on games, more on music, pag magre-record ka ng kanta, o magigitara ka, o kaya, ano pa ba, sa pagdadub. So, ito yung pinaka-regular na ginagamit nila na unahan lang. So, itong pinaka-unahan mo lang ang gumagana. So, kahit sino pa yung nasa paligid mo, hindi maririnig yan unless pumunta sila dito sa pinaka-unahan ng pinaka-mic mo. So, ibig sabihin, pang solo lang siya. Okay, so next natin, ang pinaka-last na
pattern na meron ay ang stereo mode. So alam niyo naman ang stereo mode, left and right na magiging record niya dito sa kaliwat kanan. Kung dito ako magsasalita, so sa left lang siya maririnig and right kung doon lang maririnig. So parang nakahiwalay-hiwalay yung pinaka-audio natin pagdating dito sa stereo mode. Pero more or less, ang pinaka-ginagamit lang natin dito ay cardioid kasi para sa atin lang naman talaga to. So, ibig sabihin, sa unahan lang tayo magsasalita. So, ngayon, itetest na natin Blue Yeti X. So, ngayon, gumagamit muna tayo itong recorder natin gamit yung Holyland Lark Max. So, napakalaking tulong nito. So, ngayon, lilipat natin sa computer para mas marinig nyo. So, mag-iiba tayo ng audio ngayon. Gagamitin natin to para maintindihan nyo kung anong sounds meron dito. So, yun, let's go. Let's test. At bago nga pala tayo mag-test, kailangan nating gamitin tong headphone para ma-monitor natin yung pinaka-audio natin kung anong tunog. So, maririnig nyo naman sa recording mamaya. Ikakabitan natin yung pinaka-headphone natin dito sa pinaka-mic natin. So, iibahin nyo lang source ng sound nyo na sa computer papunta sa Blue Yeti X. So, meron dyang option para gawin nyo tong pinaka-main sounds nyo o headphone dito sa pinaka-Blue Yeti X sa computer natin. So, yun, lagyan natin. Okay, let's start. So, nandito na tayo sa ating pinaka-laptop natin. So, syempre, pupuntahan natin yung pinaka-software niya. So, in-install na natin yung pinaka-software niya. Kung makikita nyo, ito yung letter G. Logitech kasi ang may-ari nitong pinaka-Blue Yeti X na to. So, click na natin yan. Tignan natin lalabas yung pinaka-application natin. Double click. So, ayan na. Lumabas na. Na-detect niya yung Blue Yeti X. So, i-click nyo lang yan. At ayan na ang mga option niya. So, ito yung sinasabi sa inyong Blue Voice software natin. So, sa Blue Voice software natin, nandito yung mga effects o yung mga preset nating boses na pwedeng gamitin. So, nandito yung iba-ibang boses. So, pag pinili natin, susubukan natin isa-isa muna tong nandito mga preset. So, unang-una tong AM. So, this is AM. AM voice. AM voice preset. So, next naman yung bass. Okay, this is the Blue Voice presets. Bass boost. So, bass boost. So, next naman natin yung pinaka-broadcaster. So, broadcaster 1, broadcaster 1. So, this is the voice of broadcaster 1. Broadcaster 2. So, dalawa yan, oh. Parang pareho lang naman yan, broadcaster. So, next naman natin yung pinaka-classic radio. So, classic radio. Classic radio. So, classic radio. So, next, crisp and warm. Okay, this is crisp and warm. So, next is FM voice. FM voice. Blue voice. Blue voice. Blue voice. FM. High voice loud. High voice loud. Next is high voice soft. High voice soft. Next is low voice loud. Next is low voice soft. So, next naman, yung dalawa, pareho lang naman to. So, this is the warm and vintage. Warm and vintage preset. So, balik na natin sa ating ginagamit na, para dito tayo sa crisp and warm. Yun ang gamitin natin. Ayan, crisp and warm. Talaga naman yung boses pang bedroom voice. So next naman, syempre, pagkatapos dyan sa ating mga effect, mga presets na kasama dyan, so pumunta naman tayo dito sa ating, pero bago tayo pumunta, pwede nyo kontrolin dito yung pinaka-polar pattern natin. Cardioid, bi-directional, yung kanina sinabi ko rin umpisa pa lang, omni stereo. So dito lang tayo sa cardioids kasi sa harapan lang tayo ng mic. So let's go to the next one is the effects. So nandito yung mga effects. So gusto nyo kumausap na, kung gusto nyo may kausap kayo online o sa ating mga video call o kaya sa streaming, pwede nyong baguhin yung pinaka-boses ninyo, no? So, umpisa natin ito sa umpisa. This is the alien voice. Alien voice. So, it's my wild voice. This is wild voice. Next is the DJ robot. DJ robot. Next is the demon. Demon voice. Dream voice. This is dream voice. Electro beast. Electro beast. Electro beast. Ito naman ang ethereal voice. This one is visual. So next naman is high pitch voice effects. This is low pitch effects. Low pitch effects. And this one is the haunted voice effects. Next is the chipmunk. Yung chipmunk. So yung boses natin, parang chipmunks. So next naman There's the robot. Just a robot. Sentinels. The next one is the sentinels.
Siyempre, meron din yung sinis, sir. Nakakatakot ang mga to. Dual pitch. So this is the voice of the dual pitch. And next one is The subconscious. Next is the It's the whisper. It's the whisper voice effects. Next one is the witness protection voice effects. Ayan, enough na natin. No? So kung gusto may kausap kayo na iba-iba yung boses nyo yan, wala lang, para lang masaya. So next, okay na tayo sa dalawa. Punta naman tayo sa second tab natin. Sampler, nandito nakalagay yung mga effects na gusto nating marinig. Actually, pag nagpi-play ka lang naman ito so maririnig yung mga sound effects. Tulad niyan, pag play nyo. Kala mo naman talaga, may sumasakop na. So next naman, marami dyan, napakaraming option nito. Dami expression, mga salita. Bye-bye. Ayan, no? Rinig nyo naman. Bye-bye. Hooray! So, yun. So, magandang gamitin to pag nag-stream kayo, no? So, may mga pagpipilian kayo dito, mga sound effects. Meron na silang mga preset na sound effects dito. Kakatawa naman. Ayan. Next naman itong ilaw, lightings. Lightings naman dito sa pinaka-mismong unit natin, sa pinaka-mic natin. Pwede nyong ibahin yung mga kulay niyan, pero kung ako sa inyo, wag nyo nang ibahin para hindi kayo maguluhan. Naka-default na kasi yan, so live, mute. So madali lang naman pag-aralan. Pag iniba nyo yan, depende lang kung trip nyo talaga. Pero syempre, hanggat maaari, ayoko nang ibahin yan kasi yan yung pinaka-default color nito at saka para hindi magulo. So next, 3.5 tab output. So dito, pwede nyong galihin yung equalizer niya. Pwede nyong baguhin yung pinaka-sounds nyo manually. Pero syempre hindi na natin gagalawin yan dahil more on recording lang tayo at saka more on salita tayo. So hindi naman problema yan. Kung gusto nyong ibahin yung boses nyo lalo pag kumakanta, paglaruan nyo dyan, okay na okay lang. So yun, hanggang dito lang muna ang ating software. Labas muna tayo sa ating laptop. Back tayo so bumalik na tayo sa ating recording gamit yung ating Holy Land mic. So, natapos na ang ating mini review. So, nagkaroon tayo ng konting mabilisang mabilisang review lang o mabilisang pag-demo nitong pinaka-mic na to. Para sa akin, okay na rin to. Maganda, malinis, at saka ang ganda ng design. Actually, sa design ako natuwa. Hindi yung mga nakikita natin, yung pang gamers na mic na ginagamit nila. So, hindi ko trip yung ganung maraming ilaw. Masakit sa mata lalo pag gabi na. Nakaka-distract lalo pag nag-e-edit ka. So, yun. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Sana mayroon kayo nakuhang konting idea. Please like and subscribe and hit the bell button para ma-update pa tayo sa mga susunod nating mga video. Goodbye and God bless. Ciao!